What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2481 hanggang 2485. I'll give you one last chance to tell you where the holy chestnut comes from. I can spare your life. Sinisiraan at binyantaan ni Simon Chang si Aaron na ang kanyang pangunahing layunin ay makakuha ng mas banal na kastanyas, ngunit ang buhay ni Aaron ay walang halaga sa kanyang paningin, kaya ayaw niyang dalhin ni Aaron ang gayong mahalagang balita sa kabaong. Sa posisyon mo bilang amo ni Simon, kahit sabihin ko sa'yo, papatayin mo ako mamaya. Nakangiting sabi ni Aaron, si Simon Chang ay palaging mayabang, sa kanyang ugali, paano niya madaling pakakawalan ang sarili. Siyempre, hindi natatakot si Han Sanchen sa malakas na tao sa siyam na mundo ng lampara, ngunit ang Feilinger ay lumilitaw ng hindi maipaliwanag sa oras na ito, na nagpaparamdam sa kanya na sumilip. Habang na-expose siya, mas mauunawaan siya ni Phileas, ngunit blanko pa rin ang pagkakaintindi niya kay Phileas. Kilalang kilala mo ang sarili mo. Baka maawa ako at palayain kita. Baka pagbigyan kita ng kasiyahan at hayaan kang mamatay ng walang labis na sakit. Sabi ni Simon Chang. Aaron liwanag ng ngiti, ay nagsabi, dahil ang patayo at paalang ay patay, bakit ko sasabihin sa iyo, at ang pinagmulan ng banal na kastanyas, ay isang mas mapanganib na lugar kaysa sa madilim na kagubatan, maglakas loob ka bang pumunta? Hoy, hanggang kailan mo gustong magsalita ng kalokohan? Lumaban ka na. Feilinger ay naiinip. Hindi sa wala siyang pasensya, ngunit hindi siya makapaghintay upang makita kung anong antas ang lakas ng Aaron, kaya ang bawat sandali ay nagdurusa para sa kanya. Little girl, our business is none of your business. If you dare to talk nonsense again, papatayin muna kita. Malamig na tinitingnan ni Simon Chang si Feilinger, at ang kanyang tono ay sobrang mayabang. Narinig ng master ng Judengjing ang pangungusap na ito, ngunit ang kanyang malamig na pawis ay mas matindi. Furlong Sun Alternation. Kahit si Emperador Zun ay hindi nang ahas na kausapin siya ng ganito ang ugali. How dare Simon Chang threaten her like this? Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Walang magawa si Feilinger, ang matandang ito ay talagang mayabang, kung walang magandang paglalaro, ayaw lang niyang mag-aksaya ng oras dito. Nang makitang hindi na nagsalita pa si Feilinger, lumingon si Simon Chang sa Aaron at sinabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kaya mo ito sa iyong sarili. Biglang napabuntong hininga si Aaron. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Kahit na nakikita ni Feilinger ang kanyang lakas, magagawa lang ito ng Han 3,000. Sa harap ng malakas sa Judeng Realm, hindi na siya makapaghintay na mamatay. Naisip ni Simon Chang na ang Aaron ay makokompromiso, at nagpapakita siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso. Ngunit narinig niyang sinabi ni Aaron, ngayon sa susunod na taon ay ang araw ng iyong kamatayan. Walang dapat ikahiya. Nagbago ang mukha ni Simon Chang, at halos mabangis siya. Sinabi niya sa malakas na lalaki sa Judengjing, ibigay mo siya. Si Judengjing strongman ay hindi handang kumilos, dahil sa hitsura ni Feilinger, hindi siya maglakas loob na maliitin ang Aaron, ngunit ngayon, kailangan niyang kumilos kahit na ayaw niya. Kuya, marami na akong na-offend. Ang malakas na tao ng Judeng ay nagsabi sa Aaron. Ang labanan ng malakas ay tiyak na magiging lupa. Kung ito ay labanan sa lungsod na ito, hindi mabilang na mga inosenteng tao ang masasaktan. Hindi ito ang gustong makita ng Aaron.
mangyaring sumunod sa akin sa labas ng lungsod at magkaroon ng magandang laban. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, tatalon siya sa buong buhay niya, at ang buong tao ay mawawala na parang bulalakaw. Tapos ganun din ang ginawa ng malalakas na tao sa Judengjing. Sa maikling panahon, nakarating na sila sa lugar na walang sino man sa labas ng lungsod. Ang gulo. Casual na nagreklamo si Failing at nawala sa tuktok ng pader nang walang nakakapansin. Nang makita ito, nagmadaling lumabas ng lungsod si Ziman-chan. At ang iba pa, bagamat ipinahayag ni Ziman-jin ang kanyang intensyon kay Ziman-chang, nang sinunod niya si Ziman-chang, wala siyang kahit kititing na pagkamahiyain, at kahit na walang pagbabago gaya ng dati. I didn't expect that you will put your hope on an outsider. It would be the most wrong choice in your life, sabi ni Ziman-chang kay Ziman-jin. Lolo, pinilit mo akong walang mapupuntahan. This is my only choice, mahinang sabi ni Ziman-jin. Akin na lahat ng pamilya ni Simon. Kung ibibigay ko sa'yo, pwede mong kunin. Kung hindi ko ibigay, kasalanan mo na tingnan mo pa. Hindi mo may inis sa posisyon ng patriarka sa kalooban. Kinasusuklaman ni Ziman-chang na bagamat sinasanay niya si Ziman-jin bilang magiging patriarch, hindi ito nangangahulugan na ang posisyon ng patriarch ay tiyak na mahuhulog kay Ziman-jin. Ngayon si Ziman-chang mismo ay may pagkakataon na maging isang malakas na tao sa kapaligiran ng matinding guro at pahabain ang kanyang buhay. Siyempre, mas handa siyang magpatuloy sa pag-upo sa ganitong posisyon. Ang mga tao ay makasarili, at sa buhay ng napakalaking taksong ito, si Simon Chang ay gumawa ng gayong pagpili, walang dapat sisihin. Kung hindi mo ibibigay, kailangan kong ipaglaban. Kung hindi, ano ang saysay ng buhay? Hindi mo ako tuta, sabi ni Ziman. Pag namatay siya, sana magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yan. Sabi ni Simon Chang. Si Simon Jin ay napakakalma sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nag-udyok. Ang kanyang tiwala sa Aaron ay 100%, dahil ngayon, wala siyang ibang pagpipilian, ngunit ang kanyang tiwala at pag-aalala ay hindi magkasalungat. Kailangan niyang mag-alala na hindi si Aaron ang kalaban ng malalakas sa Judengjing. Kapag nabigo ang Aaron, mahuhulog siya sa bangin. Lolo, sa tingin mo ba talaga matatalo siya? Sabi ni Simon. Ang pangungusap na ito ay tila nagparinig kay Ziman-chang ng isang malaking biro. Hindi niya napigil ang matawa at sinabing, Ziman-jin, hindi mo ba alam ang kaharian ni Zhong Qishan? Siya ay isang malakas na tao sa Judengjing. Maliban kung si Fei Sheng ay lumapit, sino ang maaaring maging kalaban niya? Hindi lang siya isang malakas na tao sa Judengjing, ngunit isa rin ang pinakamalapit sa Supreme Master. Sabi ni Simon na mabigat ang mukha, baka hindi pa tayo nakalabas ng lungsod, iniwan na siya, at hindi ka na magiging miyembro ng Simon, pamilya. Sinabi ni Ziman-chang na punong-puno ng ambisyon si Ziman. Natural, hindi iiwan ni Ziman-chang ang mga ganoong tao sa paligid niya. Para kay Ziman-jin, ang posisyon lang ng clan leader ang inaalala niya, pero wala siyang pakialam sa relasyon ng dugo. Ano ang mali kay Ziman-chang? Sa mga mata ni Ziman-chang, ang karapatan at katayuan lamang ang pinakamahalaga, at si Ziman-jin ay isang dispensable na mana para sa kanya. Kapag siya ay naging isang malakas na tao sa Jizhijing, hindi na niya kailangan ang mana ni Zimenjen. Maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpapabata para linangin ang isang bagong henerasyon, ngayon sa susunod na taon, kung hindi ang araw ng iyong kamatayan, akin na iyon. Sabi ni Simon Jin tone firm, tila nakapagdesisyon na siya. Once Aaron natalo, siya, hindi maaawa sa kanyang buhay. Si Ziman-jin ay isang napaka-paranoid na tao. Para sa kanya, walang kabuluhan ang patuloy na mamuhay ng walang posisyon bilang patriarka. Bukod dito, hindi niya matanggap ang miserableng buhay ng pagiging expelled sa pamilya Ziman. Sa puntong ito, halos baliw na siya, ngunit ang dahilan kung bakit niya nabuo ang ganitong uri ng karakter ay isang magandang relasyon din kay Simon Chang, dahil simula pa lang sa kanyang pagsilang, tinuruan siya ni Simon Chang sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, kapag namatay ka, may lugar para sa iyo sa sementeryo ng pamilya. Total, duguan ka mula sa pamilya Simon. Walang simpatiya na sabi ni Simon Chang. Sa oras na ito, nagsimula ng mag-away ang dalawang tao sa labas ng lungsod. Nagkaroon ng maraming ingay at kulog. Ang mga mata ng mga tao sa lungsod ay nabaling sa labas ng lungsod.
Nang malaman nilang ang malaking ingay ay dulot ng away ng dalawang tao, nagulat sila. Hindi pa nila nakikita ang labanan ng mga malalakas, kaya ang ganitong uri ng labanan ay partikular na nakakagulat para sa kanila. Ang ilang mabubuting tao ay hindi maiwasang lumabas ng lungsod upang manood. Ang lumang bahay ni Ranyi. Sa oras na ito, magkaharap na nakaupo sina Ranyi at Gyeonglin. Alam nila na ang labanan sa labas ng lungsod ay tiyak na may kaugnayan sa Aaron, ngunit higit pa o mas kaunti ay umiiwas sila sa bagay na ito, dahil kapag natalo ang Aaron, hinding-hindi sila bibitawan ni Ziman Chang. Ubo, nagsimula na, sabi ni Gyeonglin kay Lee. Alam ko, di ba? Lumabas ka at tingnan mo. Sinabi ni Gyeonglin na may pagka-guilty heart. Paano kung matalo ka? Tanong ni Ranyi. It's nothing but death. Ano pa ba ang magagawa natin? Walang magawang sinabi ni Gyeonglin na sa harap ng galit ni Ziman Chang, siya at si Ranyi ay hindi makayanan, kaya hindi na nila kailangan pang maghanap ng solusyon. Ang paghihintay sa kamatayan ay ang pinakadirekta at simpleng paraan. Gusto mo bang mamatay? Nagpatuloy si Ranyi. That's bullshit. You're not dead. How can I want to die? Tinutuya ni Gyeonglin si Ranyi. Huminga ng malalim si Ranyi at sinabing, life and death have a destiny. It's worth watching a big war before death. Nang marinig ito, tumayo si Gyeonglin at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka pupunta, natatakot ako na tapos na ito. Sa oras na ito, maraming mga manunood ang nagtipon sa labas ng lungsod, at ang mga tao ay patuloy na nagbubuntong hininga tungkol sa labanan sa pagitan ng Aaron at Song Kishan, ngunit karamihan sa kanila ay nakatayo lang sa malayo at hindi nang ahas na lumapit, dahil sa takot na maapektuhan ng lawa ng isda. Sino ang lalaking ito? Napakalakas niya. Kakaiba ang itsura ng binatang ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganito kalakas na kaharian. Ang lalaking iyon ay si Song Kishan, ang bisitang si Ching ng pamilya Ziman. Ang lakas niyang magjudengjing. Hindi ko inaasahan na makakalaban ng binata ang malakas na lalaki ng judengjing. Hindi ko inaasahan na may isa pang ganoong eksperto na lumitaw sa Imperial Court. Habang nagbubuntong hininga ang lahat, hindi masyadong maganda ang itsura ni Simon Chang. Sa kanyang opinyon, si Song Kishan ay may ganap na lakas upang durugan ang Aaron, ngunit ngayon, si Song Kishan ay tila walang anumang kalamangan, na ginagawang medyo hindi kapani-paniwala. Ito ay isang hindi kilalang basura. Paano ito makakalaban ni Song Kishan? Lolo, masyado mo yata siyang minamaliit. Nagsimulang ngumiti si Ziman Jin. Kung gaano pangit ang mukha ni Ziman Chang, mas lumalakas ang kanyang ngiti. Natatakot ako na si Song Kishan lang ang sumusubok sa kanya. Hindi man lang niya ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Sabi ni Simon Chang. Hindi nagtagal, tumakbo si Yi at Gyeonglin sa wakas ay naramdaman sa labas ng lungsod. Nang makita nila ang dalawang lalaki na nag-aaway sa tuktok ng bundok sa hindi kalayuan ay nagpakita rin sila ng takot. Hindi ba si Song Kishan iyon? Alipin ng pamilya Simon. Baliw ka ba? Galit na sigaw ni Simon Chang. Baliw. Tiningnan ni Ziman Jin si Ziman Chang ng masama, tumingin pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi, Lolo, kung mayroon kang ganitong pagkakataon sa harap mo, paano ka pipili? Tatanggi ka ba? Tumanggi. Tandang pananong. Hindi naisip ni Simon Chang ang tanong na ito, dahil hindi pa niya nakilala ang ganoong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, bigla siyang tinanong, at hindi niya alam ang isasagot. Nang makitang hindi nagsalita si Ziman Chang, nagpatuloy si Ziman Jin, huwag mo nang isipin iyon. Sasabihin ko sa iyo ang sagot. Papayag ka, at tiyak. Malakas sa Jishi ang magagarantiyahan ang katayuan ng pamilyang Ziman. Sa tingin mo ba ay kayang sanayin ng pamilyang Ziman ang isang Jishi? Kahit na mayroon kang Shengli ngayon, hindi ka pa rin sigurado na magagawa mo ito. Panipi-panipi. Ang daang taon na Imperial Court ay wala, ngunit Filangsheng. Ang dalawang salitang ito ay nagbigay daan kay Simon Chang na tuluyang mawalan ng pag-asa. Dati sobrang persigido siya, pero ngayon parang napakamuwang. Tulad ng sinabi ni Ziman Jin, mayroon lamang isang Filangsheng sa Imperial Court ng 100 taon. Gaano kalakas ang loob ng pamilya Ziman na magkaroon ng labis na pag-asa. Ililibing kita sa pinakamarangyang paraan. Sana pagpalain mo ang pamilya Simon sa mga henerasyon. Sa huling pangungusap na ito, si Ziman Jin ay naglakad pababa sa paanan ng bundok. Nais niyang salubungin ang Aaron, na bumalik mula sa tagumpay.
Sa oras na ito, gusto rin niyang ipakita ang kanyang katapatan sa Aaron. Nabugbog ang mukha ni Simon Chang, ngunit higit pa doon ang suntok niya. Sa oras na ito, si Ran Yi at si Ge Jonglin ay muling lumapit sa kanya. Mr. Simon, naisip mo na ba ang ganoong aksidente? Tanong ni Ran Yi kay Simon Chang. Si Simon Chang ay tumingin kay Ran Yi na parang tanglaw at sinabing, hindi mo naman ako dapat libakin. Hindi maganda para sa isang taong naghihingalo na magkaroon ng ganoong kalaki ng ugali. Nakangiting sabi ni Ran Yi, Simon Chang, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagnanais ng iyong buhay? Sa paglipas ng mga taon, ang iyong kayabangan ay nagtanim ng hindi mabilang na mga binhi ng puot para sa iyo. Tingnan mo kung gaano karaming mga pares ng mga mata ang nakatitig sa iyo. Ikaw ba ay sa tingin mo may pagkakataon ka pang umalis ng buhay? Biro ni Ge Jonglin. Nang hindi tumitingin, naramdaman ni Simon Chang ang maraming maiinit na mata na nakatingin sa kanyang sarili sa dilim, at sapat na ang alam niya tungkol sa kung gaano karaming mga kaaway ang napukaw niya sa loob ng maraming taon. Dati, walang pakialam si Simon Chang sa mga bagay na ito, dahil para sa kanya, ito ay mga walang kwentang bagay, at ang katayuan ng mga taong iyon ay hinding-hindi hihigit sa pamilya Zeman, ibig sabihin wala na silang pag-asang maghiganti sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, hamina ang katayuan ng pamilya Zeman dahil sa pagbagsak ni Keqing, na nagdudulot sa kanila ng pag-asa ng paghihiganti. Gayunpaman, alam ni Simon Chang na hindi siya mamamatay sa mga kamay ng mga basurang iyon, dahil tiyak na mamamatay si Simon Ember gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa tingin mo ba ay minamaliit ko ang basurang ito? Mamatay man ako, hindi ako mamamatay sa kamay ng mga basurang ito. Sabi ni Simon Chang na nagngangalit ang mga ngipin, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa iyo. Ang mahalaga ay mamamatay ka ngayon. Nakangiting sabi ni Ge Jonglin. Sa oras na ito, sa tuktok ng bundok, maliban kay Zhong Qishan, ang lahat ng mga bisita ay nahulog sa bangin, at ang digmaan ay natapos. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!